At tayo pong lahat, samahan niyo po akong manalangin. Join me in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Gustavo Almeida, we all humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness from all of our sins that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us, have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Fill us, O Lord, with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Almighty God, we ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Lord, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Father God, I ask you to open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Lord, give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest glory, the highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And we also give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preaching and teaching of our dearly beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. And also greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. And I would like also to give my greetings to our webcast viewers na kasama nating pinapupurihan, niluluwalhati ang ating mga Panginoon sa pamamagitan ng panonood po ng ating pong webcast live. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo at ating pong pag-aralan po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. And now, the topic for our Bible study today is eternal weight of glory. Kaluwalhatiang walang hanggan. Hallelujah. Praise the Lord. And beloved preachers, could you please read our first Bible, 2 Corinthians 4:16 to 18. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of 2 Corinthians chapter 4, verse 16 and 18. 16. For which cause we faint not, but though our outward man perisheth, yet the inward man is renewed day by day. 17. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us as a far more exceeding and eternal weight of glory. 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Amen. Amen. Kalawang mga taga-Korinto, ang kapitulo ay 4, ang talata 16 hanggang 18. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay mababago sa araw-araw. 17. Sapagkat ang aming magaang kipaghatian sa isang saglit lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat na kawalatiang walang hanggan. 18. Sapagkat kami
Verse 18. Nagsisistingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating banal na salita ng ating mga panahon. God bless you po, beloved Bible readers, for reading the holy word of our Lord. Hallelujah. Praise God. Could you please give a clap of praise to our Lord Jesus Christ? Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po, mga Panginoon. The word eternal signifies the everlasting and unending nature of the glory that believers will inherit. Eternal weight of glory is far greater than anything this world has to offer. Humans are not created by God, but for God, and that our ultimate destiny is to partake His glory. Eternal glory refers to the idea that the glory awaits Christian in the afterlife will far outweigh the suffering they experience in this life. The eternal weight of glory stands in stark contrast to the fleeting and transitory nature of present afflictions. It also highlights the incomparable durations and permanence of our future glory. Ang salitang walang hanggan ay nangangahulugan ng walang hanggan at walang katapusang kalikasan ng kaluwalhatian na mamamana ng naniniwalang mananampalataya. Ang walang hanggan ng kaluwalhatian ay higit pa sa malaki kaysa anumang maialok ng mundong ito. Ang mga tao ay hindi lamang nilikha ng Diyos, kundi ang tao ay para sa Diyos at ang ating pinakahuling tadhana ay makibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ang walang hanggang bigat ng kaluwalhatian ay lubos na kabaligtaran sa panandalian at pansamantalang kalikasan ng kasalukuyang mga paghihirap. Itinatampok din nito ang walang katulad na tagal ng pananatili ng ating kaluwalhatian sa hinaharap. Hallelujah! Praise the Lord! We receive our Lord Jesus Christ, we know His teaching, and we try to live by His word. Ito po ang pinakamagandang paraan at pinamana sa atin ng ating beloved pastor na itinuro sa atin ang tamang paraan upang tayo po ay makakilos o makagawa na naayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang ginagawa nating pagsasama-samang pagpupuri na halos alam natin na mahirap sa iba dahil may mga hanap buhay pa, pero nakakarating po ng 3 times a week. Ito po ang kayamanan na ating dinideposito sa kaharian ng Diyos na ating makukuha pagdating ng ating pakikipagniig o pakikipagkita sa ating mahal na Panginoon. Kaya po napakahalaga ng ating pagtitipong ito na ating pinapupurihan lamang po ang ating mahal na Panginoon. Ang target po ng ating buhay bilang isang mananampalataya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na kasama ang ating mahal na Panginoon. In eternity, there are only dalawang lugar lamang ang pupuntahan natin. It's either heaven or hell. If you will do the will of God while you are here on earth, of course, you will be with Him in eternity. But kung ipagpapalagay mo, if you will not do the will of God and live by His word and do whatever things that He said in His word, tiyak, pagkamatay mo, you will go in hell. Hallelujah. Praise the Lord. So ngayon, alam na natin kung ano ang ating kalalagyan sa mga oras sandaling ito. Alam na natin kung paano tayo mabubuhay bilang isang tunay na mananampalataya. Ang lagi tayong tatalima sa utos ng ating mahal na Panginoon, magmahala ng isa't isa, hindi pag nakakita ng kaunting mali sa ating kapwa na hinagang katalisuran at hindi nadadalo sa banal na gawain. Hindi gano'n na nais ng mahal na Panginoon. Nadating sa ating buhay bilang mananampalataya ang mga ganyang bagay dahil dito tayo patuloy na sinasakdal ng ating mahal na Panginoon. Hindi mahirap, hindi madali ang maging tunay na mananampalataya dahil dadaan ka
sa maraming pagsubok. Hallelujah, praise the Lord. At pasalamatan natin to kapag tayo dumadaan sa mga maraming pagsubok dahil ang ibig sabihin nito, tayo po ay tinatandis o ginaganap ng ating mahal na Panginoon. Pakibasa po ng Romans 8:18. From the book of Romans chapter 8, verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen. Amen. Mga taga-Roma, Kapitulo 8, talata ay 18. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat, may tumbas sa kalwalatiang mahayag sa atin. Amen. Pray po ang balasalat natin. God bless po, beloved Bible readers, sa pagbasa po ng ating banal na kasulatan. In this verse, it expresses the same idea, declaring that the suffering of this time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. This passage reinforces the idea that present afflictions, though seemingly significant, pale in comparison to the future glory that believers will partake in. Ang Roma 8:18 ay nagpapahayag ng parehong ideya na nagpapahayag na ang pagdurusa sa panahong ito ay hindi katumbas ng halaga na ikumpara sa kaluwalhatiang iahayag sa atin. Ang talatang ito ay nagpapatibay sa ideya na nagpapakita ng mga kapighatian, bagamat tila makabuluhan, pero mababa o napakababa kung ihahambing sa hinaharap na kaluwalhatian na tatanggapin ng mga tunay na mananampalataya. Sino po ba yung mga tunay na mananampalataya? Yung isinabubuhay ang salita ng Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, if you love me, keep my commandments. And even sinabi rin niya, love your God with all your mind, with all your strength, with all your heart. And ang pangalawa, love others as you love yourselves. Kaya po napakahalaga na tayo ay may kaisa. Tayo po ay isang pamilya. We are one family. Family of God. So, hindi magiging puwang. There will be a time na tayo magkaroon ng suwasawagi o hindi pagkakaintindihan. Ang gusto ng ating mga tayo magmahalan sa isa't isa, magtulungan, magpaalalahanan kung mayroong mga pagkukulang o pagkakamali na gagawa ang bawat isa. Kinakailangan magpaalalahan. Kung talagang iniibig mo ang iyong kapwa, nakatulad ng pag-ibig mo sa sarili mo, kung ikay nakakakita na hindi dapat ay para mo sa kanya. Pero hindi ibig sabihin noon na ikukondem mo siya. Don't condemn others kapag may nakikita tayo sa kanila na wrongdoings. Ang gawin natin, paalalahanan, yung hindi makikinig, they will not follow our instruction or our advice, we'll just pray for them. Yun po ang at doon nalulugod ang ating mahal na Panginoon. And once our Lord God ay nalugod o in-appreciate ang ating ginagawa because we show our love to others, ang nasa palamang ng ating puso ay ipagkakalob na. Dahil po yun ang sabi sa banal na kasulatan, if you delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. And even sinabi ng ating mahal na Panginoon na kung ikaw ay mananatili sa Kanya at ang salita niya ay mananatili sa iyo, hingin mo ang kahit anong bagay at ito'y ipagkakalob sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At basahin po natin ang susunod natin talata, 1 Peter chapter 1, 6-7. From the book of 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7. Chapter 6. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness for a season, heaviness through manifold temptation. 7. That the trials of your faith being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto the praise of honor and glory at the appearing of Christ.
Jesus Christ. Amen. Amen. Unang Pedro, ang kapitulo 1, ang talata ay 6 hanggang 7. Na ito ang inyong totoong kinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y nasusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa kapupuri ko walhati ay kararangal ng pagpapahayag ni Jesucristo. Amen. Purin po ang balasalitahan natin. Sana pa po natin give a clap of praise to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. And God bless you po, beloved Bible readers, for reading the holy word of our loving God. In these verses, the apostle notes that the suffering has a redemptive purpose. We rejoice, though now for a little while. If necessary, we have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of our faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of our Lord Jesus Christ. This passage aligns with the theme of present afflictions, preparing believers for eternal weight of glory. Hallelujah. Praise the Lord. In 2 Corinthians 4:17, it says, "For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory." Hallelujah. Praise the Lord. Sa talata ni Pedro, binanggit ng apostol na ang pagdurusa ay may layuning pantubos. Sa ganito tayo ay nagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon kung kinakailangan tayo ay nagdadalamhati sa iba't ibang pagsubok upang ang nasubok na katapatan ng ating pananampalataya mas mahalaga kaysa ginto na nasisira kahit na ito ay nasubok sa pamamagitan ng apoy. Maaring magbunga ng papuri at kaluwalhatian at karangalan sa pagpapahayag ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na ayon sa paksa ng kasalukuyang mga paghihirap na naghahanda sa mga mananampalataya para sa isang walang hanggang kaluwalhatian. Kaya po pala, tayo dumadanas sa mga trials, mga pagsubok, mga paalala natin, tayo pula ay talagang sinasakdal ng ating mahal na Panginoon para po inihanda tayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian na nakalaan para sa ating mga mananampalataya, mga tunay na mananampalataya. Hallelujah. Tinatandis, pinalakas ang ating pananampalataya, pinadadaan tayo sa mga maraming problema. At kapag tayo po ay may problema, may mga paalaala, o may mga karamdaman, wala tayong gagawin kundi lumapit sa ating mahal na Panginoon. At pasalamat. At ito nagiging dahilan para tayo lubusang magtiwala at manalig sa ating mahal na Panginoon. Katulad na lang ng patutuan ni beloved Ruthie, yung kanyang anak na kanina na may pneumonia, pinadadala sa doktor para gamutin. Pero sabi niya sa kanyang asawa, dali mo sa mga pastor. At yun, nilayan sa mga pastor, pinanalangin. And yung kanilang anak ay healed instantly. That's faith. At saka ang isang man of God, talaga sinasagot ang panalangin ng ating kaagad-agad ng ating mahal na Panginoon. Our beloved pastor, Evangelist Mr. Adam, really a true man of God. Wala siyang ginagawa kundi manalangin. Ang kanyang tuhod ay parang mas makapal pa ang kalyo kaysa talampakan ko. Hallelujah, praise the Lord. Wala yung ginagawa kundi nakaluhod. All the time of service, 8-10 hours, ay lagi nakaluhod, hindi umuupo yun. Hallelujah. At it proves na talagang siya ang the last prophet na binigay ng ating mahal na Panginoon sa sanlibutan. Bakit po? Yung ginawa niyang pagpunta sa Talipaw, siyang patutuo yan. Ayaw lahat ng gobyerno, ayaw siya pupunta doon, pero nakarating siya doon para mag-share ng of God sa mga Muslim brothers natin doon. Sa mga Abu Sayyaf na mga bandits ng Muslim. At nakakilala sila ng ating mahal through our Lord Jesus Christ, through our pastor, Evangelist Wilsad Ameda. And also I remember one time when Iran and Iraq has conflict, and Saddam Hussein
will fire his, ano tawag doon sa kanyang ano, yung kalaban ng chemical weapons. Takot na takot ang buong mundo dahil yung chemical weapons, pag na-fire yun sa air at pumutok, ay magkakalat ng karamdaman. I was watching TV, Channel 13 during that time, and I'm already not attending the services of the Jesus Miracle Crusade. Ang ginagawa ko, nanonood na lamang ako ng TV. Sabi ng mga pastor, lahat ng tao sa mundo nananalangin para matuloy ang gera na yon. Our pastor declared na that conflict, that war will continue for the glory of God. Pero I declare right now that their chemical weapon will be suspended in the air at hindi puputok. Binantayan ko talaga yon. Kasi I just want to prove kung talaga sino ang mahal na pastor. Binantayan ko sa CNN. Nagbabalita na, nag-away na. Sabi ng mga nagbabalita sa CNN, ng announcer. Saddam Hussein fired his chemical weapon, but it was suspended in the air and no one na pumutok. Hallelujah, praise the Lord. Sinong pangkaraniwang tao makakapagsabi ng ganon bago pa dumating yung pagpuputok na hindi talaga pumutok? Nasa alangan, nasa ibabaw, nasa langit, nasa alapap, hindi pumutok. Binantayan ko yun, tunay na binantayan ko. Ito ko nakikilala, our beloved pastor ay tunay na man of God. At isa pa, nung may tuyot, drought sa Pilipinas, I think nag-start ang drought mula ng Enero pa, June na, hindi pa umuulan. Tawag dito, yung sinalens ng mahal na pastor, ang lahat ng organization, religious organization sa Pilipinas, lahat ng mga namumuno at pumunta sa Luneta at mananalangin at pagtumigil para patigilin ang ulan. Merong isang nag-challenge, pero pumunta doon, hindi naman ulan. Ngayon, maraming mga, siyang tawag doon, yung walang inaatupag, kundi pumatay. Yung mga death squad ng presidente noon. Kaya ako David Desigad, member yun ng CIA, yung mga ganun, na ang ginagawa nila ay kung ikay kalaban ng gobyerno o mabuti sa gobyerno, basta inutos ng pinuno, papatayin ka. Hallelujah, praise the Lord. At yun nga nangyari, yung isang Major Nugit, during that time, ay member noong death squad na yon. Ay napakinggan nyo yung challenge ng mga pastor na gano'n nga. Siya ay magpapabaril pagka umulan. Pagka hindi umulan, after na manalangin siya. Ay hindi ang ginawa niya, inihanda niya yung kanyang baril, yung bala niya. Yung pala ang ginagawa nila, para walang anting-anting o emulate sa mga ganyang baril, yung bala ay binababad nila sa dugo ng tao. And then, sa kanila ibalagay, ihanda sa manda ka, pag hindi umulan, patay ka sa akin. Ay din nga nangyari, noong mga bandang alas 3 na ng gawain, tinaas ng mahal na pastor at nanalangin. Bantay na bantay si Major Nugit at talagang babarilin ng mahal na pastor pagka hindi umulan. Pero after manalangin, Nagit. Pagkabaril, pagka panalangin, pagkatapos manalangin ng mahal na pastor, nagdilim ang langit at biglang bumuhos ng ulan. Si Major Nagit ay naandoon at nabasa siya. At yun, at very moment at that time, tinanggap niya ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos sa sarili at naniwala at inabot ko pa siya na siya po ay naging alalay ng ating mahal na pastor kasi malayo yung bayan sa gawain ay di nagiging guide ng mahal na pastor papunta sa gawain si Major Nagit. Hallelujah, praise the Lord. At nakikita ko rin yun, pag ako'y ma-attend na ng gawain, nakikita ko rin siya sa Amoranto. Purin po ang ating, ganyan po ang itinuro pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, ng ating mahal na pastor sa ating mahal na Panginoon. Kaya huwag natin sasayangin ang ating natutunang pagpapahalaga o paglilingkod na itinuro sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kalimutan natin yung mga bagay na hindi dapat natin gawin bilang isang mananampalataya.
Huwag tayong padadaya sa kaaway ng Diyos. Sino ba ang kaaway ng Diyos? Ay di yung demonyo at ang gusto niyang gawin mo ay makasanlibotang gawi. Ayaw pagagawi sa iyo ang tamang naayon sa kanilang, naayon sa banal na kasalanan. Ay bakit ba hindi masasabi sa iyo ang tamang kautusan sa banal? Dahil hindi nila alam ang salita ng Diyos. Hindi nila kayang interpret ng tama. Why? Because sinabi sa banal na kasulatan na kung tatanggapin natin, if we will receive our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, and we will baptize in His name, we will He will forgive our sins, and bibigyan tayo ng Holy Spirit. At yung Holy Spirit na yon na nasa atin, yon ang nagtuturo sa atin ng interpretasyon, how to interpret the Word of God. Kung hindi ka dadaan sa ganong proseso, hindi mo malalaman ang kahulugan ng banal na salita na sinasabi sa banal na kasulatan. Hindi mo kayang i-interpret yan dahil hindi ka guided ng Holy Spirit. Iba ang nagagayad. Subalit kung ikaw ay nabautismuhan sa pangalan natin pinakamamahal Panginoong Jesucristo, ay meron kang banal na Espiritu at malalaman mo na ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo kapag ang ginagawa mo ay naaayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Takot na takot kang magkaasala. Takot na takot kang hindi gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Subalit kung ikaw ay sinabi may bautisminado ka na, naglilink ko niya, and even dito sa Jesus Miracle Crusade, nakilala mo ng katotohanan, nandito ka. Pero hindi mo naman ginagawa kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Ang ibig sabihin noon, nadaya ka na ng kaaway ng Diyos. At walang target ang kaaway ng Diyos, kundi ang mga tunay na mananampalataya at nais nila itong makuha niyang muli, ibalik sa kanyang kaharian. Ay yung mga ibang gumagawa ay wala na siyang pakialam daw si Satanas dahil kanya na. Sa kanya na yon. Tayo mga nakakakilala sa ating tayo ang target ng kaaway. Kaya anong ang remedyo? Para malampasan natin ang mga ganitong pagsubok, magpuri. Bukod sa pag-attend ng 3 times a week, kung hindi maka 3 times a week dahil sa mga kalayuan ng trabaho, dahil sa trabaho, once a week. At ang number 1, kinakailangan kayo magpuri sa umaga at sa hapon. Meron kang special moment with you and our Lord God. Makipag-usap ka sa ating malang through prayer and through pagpupuri. Hallelujah, praise the Lord. At kapag nagagawa mo yon, ang kalooban ng ating mahal na Panginoon ay maisasagawa mo nang walang kaabala. Magagawa mo na naayon sa kanyang kalooban. Hallelujah. Praise the Lord. Therefore, we do not lose heart. But though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory, far beyond all comparison, while we look not at the things which are seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen is eternal. Kasi tayong tao, nakikita lang natin dito, ay gano'n ang ginagawa ng Lord. Ang kala mo'y tama dahil hindi mo alam ang katotohanan. Gagawin mo na yon. Hindi mo tinitingnan yung beyond that. Tayong tao, gano'ng katagal ang itatagal natin sa ibabaw ng lupa? The most is 100, 120 years. After that, where we will go? Ay tinuturo na ng banal na kasulatan na maglingkod ka sa tamang Diyos. Pakilala mo na ikay anak ng Diyos. Dahil tayo mga pinili na ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ay pumili sa atin. Kaya papahalagahan natin yung pagkapili sa atin ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Kahit ay nagkakasala, pero marunong kang humingi ng tawad. At pag humingi ka ng tawad, if you repent from all of your sin, and you ask forgiveness from our Lord Jesus Christ, kinakailangan yung kasalanan, huwag mo na uling gagawin. Don't do it again. Yan ang iyong gagawin bilang isang mananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. At gawin mo, kung inaakala mo na yung ginagawa mo ay makaging katalisuran ng iyong isang kapatiran, talikdan mo yan, huwag mong gawin. Baka ikaw maging daan ng katatalisuran na sinabi sa banal na kasulatan, kung ikaw ay magiging katalisuran ng iyong kapatiran, mas mainam pa na talian mo ng lubid ang iyong liig at yung dulo talian mo ng gilingang bato
at tumalong ka sa malalim na dagat at ikaw daw ay pakinabang pa. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya't hindi tayo dapat nasisira ng loob. Bagamat ang ating palabas na pagkatao ay nabubulok, gayon may ang ating panloob na pagkatao ay nababago araw-araw. Sinabi po yan sa 2 Corinthians 4:16. Ang sabi po, kaya nga hindi kami nanghihimagot, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Para sa panandalian, ang magaang kapighatian ay nagdudulot sa atin ng walang hanggang kaluwalhatian na higit sa lahat ng maihahambing. Samantalang tayo ay di dapat tumingin sa mga bagay na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord. In order to properly value eternity, priorities in light of their true value, we must be willing to see beyond the temporal world. We must think biblically by viewing this life as a short windows of time for doing what God wants us to do. Temporal thinking is easily distracted from the course that God wants us to take. Temporal thinking gets caught up with the circumstances such that the hope of eternity is lost. Sinabi po ni Paul, the only way for us not to lose heart when difficult times come is to remember that though our body decays every day and pain may come our way, we are being renewed inwardly day by day. The inner person is growing more like Christ as we let Christ work in our hearts and mind. Each day, our spiritual strength can be pressed anew despite the outward decay of our bodies. Paul had such an eternal perspective that he even though beyond his own temporal body, thinking of a spirit which would live on. He even viewed the intense affliction that he faced as but momentary and light, given that this temporal life was so short compared to eternity. Yan po ang pananaw ni Apostol Pablo upang maayos na pahalagahan ang prioridad ng kawalang hanggan ayon sa tunay na halaga rito, dapat maging handa na makita ang higit sa pansamantalang kamunduhan. Dapat tayo mag-isip ayon sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng pagtingin sa buhay na ito bilang isang maikling panahon para gawin ang nais ng Diyos na gawin natin. Hallelujah! Praise the Lord! Napakaiksi ng buhay ng tao. Dapat i-focus na natin ang ating mga ginagawa ayon sa banal na kasulatan. Kung ano ang gusto ng ating mga Panginoon sa nating gawin. Sayang ang pagkakataong ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Ang temporal o makabundong pag-iisip ay nahuhuli sa mga pangyayari na ang pag-asa sa kawalang hanggan ay nawawala. Sinabi ni Pablo na ang tanging paraan para hindi mawala ng loob kahit dumarating ang mahirap na panahon ay alalahanin na kahit ang ating katawan ay nabubulok araw-araw at ang ating sakit ay maaaring dumating sa atin, tayo ay binabago sa loob araw-araw ng ating mahal na Panginoon, ng Espiritu na nasa atin ay binigay na libre sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang panloob na pagkatao ay lalong lumalagong katulad ng ating mahal na Panginoon habang hinahayaan natin ang mahal na Panginoong Jesucristo ang mamayani sa ating mga puso at isipan. Bawat araw ay nagiging sariwa at bago ang ating katawan. Si Apostol Pablo ay may walang hanggang pananaw na kahit na lampas sa kanyang sariling panandili ang katawan, iniisip ang kanyang espiritu ay mabubuhay. Ang ating espiritu na yung espiritu, yung inihinga ng ating mga Panginoon, yung likhain ng tao, yung pong espiritu po ay walang hanggan, wala yung kamatayan. Pero may patutunguhan. Dalawa lamang ang patutunguhan ng espiritong yan. Kapag nakilala mo ang mahal na Panginoon, ipinamuhay mo ang kanyang salita at sumunod ka sa kanya, ikaw ay sa langit with our Lord Jesus Christ. You will be in heaven. However, kung hindi mo susundin, if you will not obey His command and you will not live by His word, you will go definitely to impyerno, to hell, with Satan at sa kanyang mga alipores.
Hallelujah. Praise the Lord. Itinuturing pa nga niya na matinding paghihirap na kanyang hinaharap ay panandalian lamang at magaan dahil ang kanyang temporal na buhay ay napakaikli kumpara sa walang hanggan. Kahit na siya dumadaan sa mga, si Pablo, katakot-takot na kapighatian ng dinanas niyan bilang isang mananampalataya. Pero ang inisip pa rin niya na maiksi lamang yon kumpara sa buhay na walang hanggan na kasama ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pray. If we want to begin to think eternally like Paul, we need to think beyond simply what is in front of our face now. The temporal world is just that, temporary. Things rot, decay, rust, and are destroyed. But that which is eternal lives on. God lives on. Our spirits will live on. God's word will endure. And heaven will be ours. No matter where we live, what we eat, what we wear, what we go to shop, where we go to work, and what we drive or ride to get there, believers should be motivated to bring glory to God in everything He do or we do or choose not to do. How we use every minute of the day should be done purposely in light of the values of heaven. If we don't value heaven's reward, and if we don't care about the judgment seat of our Lord Jesus Christ, it will be very difficult to let eternity impact our everyday decision-making. Kung hindi natin ipamumuhay, hindi natin alamin, hindi natin susundin ang salita ng Diyos, magiging mahirap na sundin natin sa ating mga decision-making araw-araw. Dapat may comparison. Ang sabi sa banal na kasulatan, huwag mong gagawin yan. Huwag kang magsisinungaling. Pero nagsisinungaling ka, hindi ka magmamana ng buhay na walang hanggan. Natatandaan ko na ang sabi sa banal na kasulatan, kung tayo po ay if we obey all the commandments and you miss one, nagkasala ka sa lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ganyang katindi. Like Moses, when our Lord God instruct him to nang walang tubig, ang sabi, just say to the stone na bumukal ang tubig. Iyon ang instruction sa kanya ng manal na Panginoon. Subalit, palibasa si Moses ay mainitin ang ulo. Hindi ganoon ang ginawa. Ang ginawa niya, hinataw niya yung bato ng 3 beses, pero bumukal din ang tubig. Ganong kasimpleng utos ang naging dahilan bakit si Moses hindi nakapunta sa lupang pangako. Disobedience, even to one single commands of our Lord of God, ay may consequences sa ating buhay. Maaaring yun na maging daan upang ikaw. Bakit? Ay natutukan ng nag-disobey ka na sa God. So tuwan-tuwa si Satanas. Ikaw ay hihimukin pa noon na huwag mo na sundin yung ibang mga utos. Ay ibig sabihin, pag gano'n ang ginawa mo, 1, 2, 3, ay sa kanya ka na. Pero mabait at makapangyarihan pa rin ang Diyos. Kapag pinagsisihan mo ang ginawa mong kasalanan, ikaw ay patatawarin, huwag mo nalang uling gagawin ang ginawa mo, at ikaw ay ibabalik niya sa kanyang harapan. Ganyan tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya po napakahalaga na ating pahalagahan ang mga ipinagkakaloob na binibigay ang mga pagkakataong pinagkakaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! But in this aging is actually a mercy in that it reminds us each day passes that this life is fading and that our bodies will one day give out on us. It makes us remember that there is more than this life than just what we see. It helps us walk by faith and think about sending treasure ahead. Ano ba itong sending treasure ahead? Yung pong ginagawa natin paglilingkod sa ating malapan, yung pong treasure na pinadadala agad natin sa kalangitan. Nakatatak yan sa ating mga lapanon. Yan po ang titingnan sa Book of Life. Book of Life,
na nandun ang ating pangalan, dahil kapag nandun ang ating pangalan, nakakatalima tayo sa kanyang mga kutas. So, palit, kapag tingnan ang pangalan mo sa aklat ng buhay at wala, ay hindi mo ginagawa ang kaloob at hindi ka tumatalima sa kutusan ng ating mga laman. This life is temporary, a mere vapor that is here and then gone. Oh, that we would see the weight of the glory of eternal and transience of the temporary. Could you please read James chapter 4, verse 14, I mean. James 4:14. Hallelujah, praise the Lord. From the book of James chapter 4, verse 14. Whereas ye know that what shall be on the morrow, for what is your life? It is even the pure that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Amen. Sa Amen. Santiago, Kapitulo 4, ang talata ay 14. Kaya nga'y hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Amen. Purin po ang mga salita ng ating mga. Hallelujah, praise the Lord. Kung nais natin magsimula mag-isip ng walang hanggan, kailangan nating mag-isip ng higit sa simpleng pagharap sa ating mga mukha o ating sarili. Ang temporal na mundo ay ganoon lang, pansamantala. Ang mga bagay ay nabubulok, napupugnaw, kinakalawang at nasisira. Ngunit yung walang hanggan ay nabubuhay. Ulitin ko, ang walang hanggan ay nabubuhay doon sa mga tunay na mananampalataya. Ang Espiritu ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos ay mananatili. At ang langit ay magiging atin. Tayo ay citizen of heaven. Kapag ipinamumuhay natin ang kanyang banal na salita, tumatalima, tayo po ay mga anak ng Diyos at ang ating pong bayan ay ang langit kasama ang ating maraming. Saman tayo nakatira, kung ano ang ating kinakain, kung ano ang ating sinusuot, kung saan tayo pumupunta, kung saan tayo pupunta sa trabaho o kung saan ano tayo ating ginagamit pag makarating sa ating trabaho, dapat nating makita sa paglilibang o pakanaisin nating gawin ang kung ano ang nakakaluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Dapat nating gawing ikaluluwalhati ng Diyos ang lahat ng bagay na ating ginagawa. Kapag ang purpose mo, layunin mo, ay kung paano mo mag-glorify ang ating mahal na Panginoon, hindi ka gagawa ng mali. Paano mo malalaman ang ginagawa mo yung mali? Kung hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan. Diyan natin makikita kung mali o tama ang ating ginagawa. Lahat ng katanungan, lahat ng kaalaman dito sa ibabaw ng lupa, nasa Biblia. Maunawa lamang ninyo kung ang banal na Espiritu ay nasa sa inyo. Kung wala, madadaya kayo lubusan ng kung ano ang sinasabi. Dahil hindi matalinhaga ang banal na kasulatan. Symbolic. The Word of God is symbolic. Kaya napakahirap intindihin. You cannot understand it if you have no Holy Spirit in you. Hallelujah. Praise God. Kung paano natin ginagamit ang bawat minuto ng araw ay dapat gawin ng may layunin sa liwanag ng mga halaga sa langit. Kung ano ang mahalaga sa langit, di ba ang mahalaga sa langit, lagi tayong kasama kapiling ng ating mahal na Panginoon. Kahit tayo nandito pa sa ibabaw ng lupa, yan po ang pagsibig-kasiga natin na ating makamtan. Kung hindi natin pinahalagahan ang mga gantimpala ng langit at kung wala tayong pakialam sa luklukan ng paghatol ng mahal na Panginoon, magiging napakahirap na hayaang makaapekto sa kawalang hanggan sa ating pang-araw-araw na paggawa ng desisyon. Magiging mahirap gumawa ng desisyon kung hindi batay sa banal na kasulatan ng ating mga ginagawa. Ngunit sa kasong ito, ang pagtanda ay isang awa, it's a mercy. Dahil ito ay nagpapaalala sa atin na bawat araw na lumilipas na ang buhay na ito ay kumukupas at ang ating mga katawan ay balang araw ay bibigay na. Anong bibigay? Kukunin ng mahal na Panginoon ang iyong hiram na buhay. Pinaalala ito na may higit pa sa buhay na ito kaysa nakikita natin sa ngayon. Tinutulungan tayo nitong lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya na mag-isip tungkol sa pagpapadala ng kayamanan sa unahan. Ang buhay na ito ay pansamantala. Isang singaw lamang na narito pagkatapos
ay mawawala. Kung ano ang nakikita natin, ang kaluwalhatian ng walang hanggan at ang panandilan ng pansamantala. Kaya nga, sabi nga po sa panala, kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkadakay nawawala. Hallelujah. Basahin po natin yung pong ating last verse. Colossians chapter 3, verse 23 and 24. From the book of Colossians chapter 3, verse 23 and 24. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto men. 24. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Amen. Mga taga-Colossus, ang Pio 3, ang talata ay 23 hanggang 24. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya na sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat maglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po, beloved preacher, Bible readers, for reading the holy word of our loving God. Hallelujah, praise God. We ought to do what God has given us to do in this life to the best of our ability for God's glory. Colossians chapter 3, verse 23 says, whatever you do, do your work heartily, as for the Lord, rather than for men. We are to come to the point where we become so focused upon eternity and the value of Jesus' approval and the rewards to come that we serve Him with our whole hearts and do everything for Him rather than for people. And even in Colossians 3:24, it continues, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Paul understood who he served, and that is calling what that of a servant. He understood that this life was not his own, but he had been bought with price, namely Christ's blood. And 1 Corinthians 6:20 it says, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which is our God's. Sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan ang Diyos. He embraced the role of God's servant willingly, knowing that he would receive the reward of inheritance. He knew the eternal glory with Christ in heaven is worth doing whatever God wanted him to do in the short time frame on earth. Hallelujah. Pray. The eternal fight is much more interesting than passing paths on the planet. It carries far more meaning than any earthly crowd-pleasing event or experience. Its importance and value for exceeds an earthly commodity, and its implication extend beyond the grave. There is such no reason why we should not think with an eternal perspective. May God help us to value the weight of glory that is promised to us in eternity through Jesus Christ, such that we live only desiring His will in this temporary time and in this fleeting place. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Explain ko po sa Tagalog, ang Colossians 3:23. Ang sabi ng banal na kasulatan, ano man ang inyong gawin, gawin mo ng buong puso, gaya ng para sa mahal na Panginoon kaysa sa tao. Darating tayo sa punto kung saan tayo magiging nakatuon sa kawalang hanggan at sa halaga ng pagsangayon ng mahal na Panginoon sa mga darating na gantimpala na paglingkuran natin siya ng buong puso at gawin ang lahat para sa Kanya kaysa sa tao. Patuloy na sinasabi ng banal na kasulatan na pagkaalam na mula sa mahal na Panginoon ay tatanggap tayo ng gantimpala ng mana. Ang mahal na Panginoon ang ating paglingkuran. Naunawaan ni Apostol Pablo kung paano siya naglingkod at ang kanyang tungkulin na isang tagapaglingkod. Naunawaan niya na ang kanyang buhay ay hindi sa kanya kundi siya ay binili ng isang halaga sa makatuwid, mga dugo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sinabi sa Corintios 6:20, kusang loob niyan tinanggap ang tungkulin ng lingkod ng Diyos, batid na tatanggap siya ng gantimpala ng mana.
Alam niya na ang walang hanggang kaluwalhatian kasama ang mahal na Panginoon sa langit ay ang paggawa ng anumang naisin ng Diyos na gawin niya sa maikling panahon sa lupa. Hallelujah! Praise the Lord!